Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niyang mga isda't ibon, mga gubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, nakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo ay nagpupuri at nagagalak sa Diyos. Ngayong linggong ito, ating pinagdiriwang ang linggo ng salita ng Diyos. We are celebrating this Sunday, the Sunday for the Word of God. Minsan ang paratang ng ating mga kapatid na Kristiyano sa ating mga Katoliko ay hindi daw tayo nagbabasa ng Biblia. Maaaring totoo ang kanilang sinasabi. Pero hindi naman ibig sabihin na hindi tayo nagbabasa ng Biblia ay hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kapag nagsimba ka, at kung talagang uunawain mo ang banal na misa, ang buong ginagawa natin sa Eucharistia ay punong-puno ng salita ng Diyos. 80% of what you would hear in the Eucharist, in the Mass, is the Word of God. Kaya maaaring hindi man tayo nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, pero nakikinig tayo sa salita ng Diyos sa bawat tayo'y magsisimba. Pero sapat na ba na tayo'y magbasa at makinig sa salita ng Diyos? Hindi pa. Ang pinakamahalaga diyan ay maitanim natin sa ating isip at puso ang ating naririnig. At ang pinakamahalaga din ay maisabuhay natin ang ating naunawaan, ang ating napakinggan, ang ating naisapuso. Walang halaga ang ating alam kung hindi natin ito sinasabuhay. Walang bunga ang iyong pagbabasa, pakikinig sa salita ng Diyos kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid, buksan natin ang ating isip, tenga at puso sa Diyos para matanggap natin ang kanyang salita dito sa banal na misa at naway ang ating natanggap ay mamunga sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa mga pagkakataon na nagpatuloy tayo sa ating pagkakasala na naging balakid, hadlang ng pagtubo ng salita ng Diyos sa ating buhay. Pagsisihan natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan sa Diyos at sa ating kapwa para makita din tayo na karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid,
na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka sa amin. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Gloria in excelsis Deo. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinandarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming ginagampanan, alinsunod sa iyong kalooban, upang sa ngalan ng anak mong mahal, kami maging marapat magkaroon ng karagdagan sa aming paggawa ng kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Esdra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapunungang binubuo ng mga lalaki, babae at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Sa pagkakataong yun, siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon, ang dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot,
Amen. Amen. Pagkatapos nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag na mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, anupat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos. Wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya sinabi nila, "Huwag kayong umiyak," wika pa nila. "Umuwi na kayo at magdiwang. Ang walang pagkain na tinumin ay bahaginan ng mayroon, sapagkat ang araw na ito'y dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino, sapahat ang kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid, pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yaong paggalang sa puon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan. O ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Hudyo o Griego, alipin man o Malaya, ay bininyagan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, "Hindi ako kamay, kaya't hindi ako bahagi ng katawan," hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, "Hindi ako mata, kaya't hindi ako bahagi ng katawan," hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaaamoy? Subalit inilagay ng Diyos ang bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituturing na katawan kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit, ang totoo'y marami ang mga bahagi,
ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahihina, ang siya pang kailangang-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinag-uukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahaging hindi likas na maganda ay siya nating pinapaganda. Hindi na ito kailangang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Nang isaayos ng Diyos ang ating katawan, binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan. At sa halip, ang lahat ay magmalasakitan. Kung nasasaktan ng isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una, ng mga apostol, ikalawa, ng mga propeta, at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At subayin niyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Kagalang-galang na Teofilo, marami na po ang nagsikap na sumulat tungkol sa mga bagay na naganap sa gitna namin. Ang kanilang sinulat ay ayon sa sinabi sa amin ng mga nakasaksi nito buhat sa pasimula at nangaral ng salita. Matapos na ako'y makapagsuri ng buong ingat tungkol sa lahat ng bagay na ito buhat pa sa pasimula, minabuti ko pong sumulat ng isang maayos na salaysay para sa inyo upang lubusan ninyong matiyak ang katotohanan ng mga bagay na itinuro sa inyo. Noong panong yon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kumalat sa palibot na lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at binigay sa kanya ang aklat ni Propeta Esaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag
na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulon niya ang kasulatan at matapos isinauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat and a blessed Sunday po sa inyong lahat. Pwede po ba natin pakibati ang ating mga katabi? Happy Sunday! Happy Sunday po sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang mayamang donya. Ito pong mayamang donya ay nasa abroad. Siya po ay nagbabakasyon ng ilang linggo. Pero naisipan po nitong donya na siya'y tumawag dito sa Pilipinas. Kaya naman po tinawagan niya itong kanyang katulong. Sabi niya, "Hello, Inday, kumusta na ba si Choco, yung alaga kong aso?" Bigla daw po sumagot itong si Inday, yung katulong nitong donya. Sabi niya, "Ma'am, patay na po si Choco." Nabigla daw po itong donya. Sabi niya, "Bakit namatay si Choco? Inday, alam mo naman na mahal ko yun. Bakit ganyan ka naman magbalita? Bakit mo naman ako binigla? Dapat dinahandahan mo naman ako. Dapat sinabi mo na napakasaya niyo palang na naglalaro. Pagkatapos napalingon ka lang ng konti, hindi mo namalayan, biglang tumakbo si Choco, nakabukas yung pintuan, bigla siyang tumakbo dun sa daan, biglang dumating yung sasakyan at nabundol, nasagasaan itong si Choco, patay. Ganun ka dapat magbalita sa akin, Inday. Bakit naman ganyan? Anong nangyari? Bakit pinabayaan mo itong si Choco? Bigla daw po sumagot itong si Inday. Sabi niya, "Ma'am, sorry po. Hindi na po mauulit." Bigla naman po nagtanong itong donya, sabi niya, "Yung nanay ko, kumusta na?" Bigla daw po sumagot itong si Inday, "Ayun po ma'am, nung umaga pa lang po, ang saya-saya pa lang po namin na naglalaro. Pagkatapos napalingon lang po ako, hindi ko po namalayan itong si ma'am, yung nanay niyo po, tumakbo. Nakalimutan ko po na hindi pala nakalak yung pintuan. Lumabas po itong nanay nyo doon sa daan. Biglang meron dumarating na isang sasakyan. Nasagasaan po yung nanay nyo. Ma'am, patay na po yung nanay nyo." Sabi niya. Mga kapatid, bakit merong mga tao, di ba? Hindi sila marunong magbalita ng mabuti. Pero napakarami sa atin ang galing magbalita ng masama. Di po ba? Bakit kapag mabuti, ang tahimik natin? Pero pag masama na ang balita, ang ingay-ingay natin. Ang bilis nating magsalita kapag meron ng masamang nangyayari. Amen? Today we are celebrating the Word of God Sunday. And this week, we will be celebrating National Bible Week. And we are reminded, my dear friends, this Sunday, that we as Catholics, as Christians, should be bearers of the good news. If Jesus is the proclaimer of the good news, we as followers of Jesus should be bearers, should be hearers and doers of the Word of God. My dear friends, we have two choices in our life. You can either put a smile in other people's faces, or you can either put a frown in other people's faces. Kapag po dumarating kayo, tanong, ano yung itsura ng mga tao? Nakangiti ba sila o baka nakasimangot sila? Tignan niyo po yung mga katabi niyo. O, ano yung reaction nila? Tinignan niyo. Ngumiti ba sila o sumimangot sila? Be honest.
Do not be in denial. Yes, it is important that we make other people happy or smile. Amen? But I think there is something more important that we should do. That as Christians, as Catholics, we must be instruments. We must be a way for other people to have a smile in their heart. Mahalaga na mapangiti mo ang ibang tao, pero mas mahalaga din na ikaw ang dahilan bakit nagagalak, sumasaya, may ngiti ang kalooban ng isang tao. Amen? You can always fake a smile, but it is very difficult, it is impossible to fake the feelings of the heart. Pwede ka naman magsuot ng maskara sa iyong muka. Pwede mong maipakita na ikaw ay masaya Pero hindi po ba, hindi mo maitatago ang laman ng iyong puso at kaluluwa. Kumusta na ang iyong kaluluwa? Is it a joyful soul or are you feeling sorrowful? Paano mo mapapasaya ang iba, ang puso ng iba, ang kaluluwa ng ibang tao? Paano ba natin mapapabuti ang kaluluwa? Mga kapatid, makinig tayo palagi sa salita ng Diyos. Amen? Because the Word of God is spirit and life. The Word of God is a lamp under our feet, guiding our way in our journey towards back to God. Tingnan niyo po ang mga salita ni Jesus. Nakakalakas ng loob. Dumating daw siya para magdala ng mabuting balita sa mga nahihirapan. Papalayain daw niya ang mga nakakulong. Gagamutin niya, bibigyan niya ng bagong mata ang mga bulag. Tutulungan niya ang mga inaapi at ipapahayag niya ang pagliligtas ng lahat ng mga tao. Sa Ebanghelyo, habang daw nagsasalita ang ating Panginoon, talagang nakatitig ang mga tao sa Kanya. Nakikinig sila ng mabuti sa ating Panginoon. I think it is good to ask, my dear friends, how about us? When we speak, do people listen intently? Do people listen to us closely? O baka naman kapag nagsasalita ka na, lumilipad na ang kanilang mga isip. Baka kapag ikaw ay nagsasalita, nagpapanggap lang sila na nakikinig sa iyo. Kasi sa totoo lang, ayaw kanila. My dear friends, maybe people are not listening to you because you have a sin in speaking. Spell sin, kasalanan, S-I-N. Ano po ang mga kasalanan natin kapag tayo ay nagsasalita? Bakit ayaw tayong pakinggan? 3 things that causes us to sin when we speak. The first sin, letter S, is swearing. Nagmumura tayo kapag tayo nagsasalita. Hindi po ba napakasakit sa tenga ng taong palaging nagmumura? Meron taong ganyan na nakasanayan na niya na lahat ng sasabihin niya dapat merong mura. Hindi nakakabless ng buhay mo kung puro ka mura. Amen? Kaya nga po tignan niyo yung salitang mura. Ibig sabihin, ginagawa mong cheap, walang halaga ang buhay mo o yung tao na kausap mo. Kapatid, hindi nagiging mahalaga ang iyong buhay kung palagi ka na lang nagmumura. Also remember, when you swear or curse, you attract evil spirits into your life. Cursing is opening your mouth to the devil. Tandaan niyo po yan. Bakit pumapasok ang demonyo sa iyong kalooban? Kasi ang sama mong magsalita. Amen? Dahil kapag marumi ang iyong bibig, magiging marumi ang iyong puso. People listen to Jesus because He was always blessing people with His words. Speak blessings and you will receive blessings.
into your life. Amen? Please, stop swearing. Stop cursing. Pray and say to God, Lord, open my lips and my mouth shall proclaim your praise. Kapag binubuksan mo ang iyong bibig, sana para lang yan sa pagbibigay ng kalwalhatian at papuri sa Diyos. Amen? But second sin of speaking, letter I, intonation. People do not listen to you because you have a bad intonation. Masama kasi ang iyong pagkasabi. Ang sama kasi ng iyong pagkabigkas sa mga salita, kaya ayaw kang pinakikinggan. Minsan, maganda naman yung salita natin, hindi po ba? Pero ano yung mali? Yung iyong pagkasabi, yung iyong pagkabigkas. Halimbawa, magkaiba po yung salitang thank you dun sa salitang thank you. Hindi po ba? Iba yung ibig niya sabihin eh. It is the same word and yet the meaning becomes different because of the intonation. Amen? Magkaiba din po yung salitang I love you dun sa salitang I love you. Di po ba? It's the same word. Pagmamahal. Ang ganda po. Di po ba? Pero bakit nag-iba yung kahulugan, yung ibig sabihin? My dear friends, if you're going to speak, mind your tone. Your intonation matters when you speak. Oo, mahalaga yung mga salitang sinasabi mo. Pero mas mahalaga din, bigyan mo ng pansin, paano mo ba yan binibigkas? Paano mo ba yan sinasabi sa iba? Ang kasabihan nga, huwag niyo pong kakalimutan, all truth is good, but not all truth is good to say. Hindi ibig sabihin kapag totoo na, sasabihin mo na. Kailangan isipin mo din, paano mo yan sasabihin? Kung sasabihin mo ang totoo, maganda na bantayan mo ang iyong pananalita. Kaya nga po, ito po advice ko sa inyong mga misis. Kung hihingi kayo ng pera sa inyong mga asawa, lambingan nyo naman. Bulungan nyo sila. Try nyo po. Kung katabi nyo yung mga asawa nyo, bulungan nyo. Sabihin mo, honey, pahingi naman ng pera. Hindi po ba? Imbis na, asan yung wallet mo? Hingi nga ang pera? Wala na akong pera. Hindi po ba? Kilitiin nyo naman yung kanilang mga tenga. Tingnan niyo po, lalambot ang kanilang puso. Kahit na walang pera yan. Pero dahil ang ganda ng iyong pagkasabi, di ba? Makakapagpalitaw siya. Makakapagbigay siya ng pera sa iyo. Kung magsosorry ka, huwag ka namang galit. Di po ba? Yung iba sa inyo, nagpasorry na nga ako, humingi na nga ako na pasensya. Bakit ayaw pa niya? Oh, relax. Di po ba? Kasi nagpasorry ka, sumisigaw ka naman. Nagpasorry ka, galit ka naman. Nagpasorry ka, nakikipagkasundo ka, irritable ka naman. Mind your tone. When you are speaking, wag puro high pitch. Wag puro parang ikaw ay makikipag-away na parang susugod ka sa labanan. Kapatid, kahit na isigaw mo yung gusto mo, hindi ka pakikinggan ng tao dahil dun sa tono mo na ayaw tanggapin ng kanyang puso at kalooban. Improve your tone and people will listen. Third and last sin, letter N, negative talk. Walang natutuwa po sa mga nakakarinig ng negatibong bagay o negatibong salita. Opo, curious po tayo, di ba? Pag merong bad news, negative news. Pero tanungin ko po kayo, pagkatapos yung marinig yun, how does that made you feel? Ano yung inyong nararamdaman? Kayo ba ay masaya? Kayo ba ay payapa? You can never feel positive if you keep on listening to negatives. Amen? May tatlo pong negatibong pananalita na kailangan nating iwasan. Ano po yan? Unang-una, quickly lang po, pagrereklamo.
Di ba? Nakakainis po yung mga nagrereklamo. Ayaw natin. Yung mga tao na palagi na lang may napupuna, nakikita na mali, hindi tama. Kahit naman po ang Diyos, hindi natutuwa sa reklamador. Dahil ang taong nagrereklamo ay taong hindi marunong mag-appreciate at magpasalamat. Amen? Anong kinututuwa ng Diyos? Yung ating pasasalamat. Dahil pag marunong ka magpasalamat, mas dadagdagan pa ng Diyos ang kanyang pinagkakaloob sa iyo. Amen? Ano pong sabi ni San Pablo? Remember, he said, do everything without complaining. Tandaan nyo din po, in the Old Testament, bakit tumagal sa disyerto, bakit pinarusahan ng Diyos ang kanyang bayan? Because they were always grumbling. Nagsasabi-sabi sila. Kaya kung gusto mo maging magaan ang buhay mo, kapatid, iwasan mo ang pagiging reklamador. Amen? Second, negative talk. Iwasan niyo po yung paninira sa ibang tao. Hindi ka naman aangat kung binababa mong ibang tao. Hindi ka naman babango kung ginagawa mong masama ang ibang tao. In the Gospel of St. Matthew, it is written, listen to this, on the day of judgment, people will give account to every careless words they have spoken. Darating ang panahon, pag daw nakaharap natin ng Diyos in the final judgment, lahat ng sinabi mo, nakasulat yan, recorded yan, ibabalik ng Diyos sa'yo yan. Kaya bawas-bawasan natin yung pagdadown natin, yung panlalait natin sa ibang tao, yung paninira mo, babalik at babalik sa iyo yan. May interest pa. Tandaan nyo, ha? Kaya, mag-ingat po kayong nakikipagkaibigan sa mga tao. Number 1, napansinin niyo po, kapag yung taong yan mahilig manira ng iba, tumakbo ka na. Kapag ang taong yan, chismoso, chismosa, mag-ingat ka. Put a distance between you and that person who likes to gossip. Bakit? Kasi pag ikaw ay wala, ikaw ang pag-uusapan, ikaw ang sisiraan niya. Di po ba? Nandyan ka lang, kaya hindi ka niya sinisiraan. Pero pag wala ka na, dahil yan yung ugali niya, ikaw din sinisiraan ng taong yan. Isang tao lang ang hindi sinisiraan po ng mga chismoso at chismosa. Sino? Yung kanilang sarili. Amen? Please beware of people who gossip. Do not gossip. You will never be blessed by gossiping other people. Pangatlo po, negatibong pagsasalita. Kasinungalingan. Hindi ka pagpapalain kung sinungaling ka. Amen? Nakakapagod po na nakikinig sa mga sinungaling. Di po ba? Kasi ang dami mo dapat tandaan sa kanilang sinasabi. Alam na alam mo ang isang tao, sinungaling, ang dami nilang detalye na sinasabi. Kasi kung totoo ang tao, simple lang magsalita. Di po ba? Don't lie. Dahil kasama po yan sa 10 utos. Kaya nga, kung hindi rin totoo ang iyong sasabihin, mas magandang tumahimik ka na lang. Less talk, less mistake. Amen? Ano po sa tatlong yan? Yung kasalanan nyo, masamang pagsasalita nyo. Reklamador ka ba? Chismosa ka ba? O sinungaling ka ba? My dear friends, also, go back, review. Remember these 3 sins of our speaking so that people will listen to you, so that you will be more blessed in your life. Avoid swearing, cursing. Huwag ka magmumura. Second, mind your intonation. Huwag kang sisigaw. Kahit na totoo, maganda yung iyong sinasabi, hindi nakakatulong yung masamang tono mo sa iyong pananalita. And third and last, avoid negative talk. Nakasulat po sa Biblia na tayo ay inaanyayahan, be gracious with your words. Paano magiging puno ng grasya at pagpapala ang ating pananalita? Nag-uumpisa yan sa kung ano ang laman ng ating mga puso. Because as Jesus said, that out from the fullness of one's heart,
Thus the mouth speaks. Paano magiging puno ng grasya at bendisyon ang iyong pananalita, kapatid? Kailangan palagi nabubuhay at nananahan ang ating Panginoong Hesukristo sa ating mga kalooban. Kapatid, tatanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo sa banal na misang ito sa katawan at dugo. Naway siyang maging sentro ng iyong buhay. Naway mapuno ang iyong kalooban para pag ikaw ay nagsalita, puno ng grasya at bendisyon ang iyong pananalita at diyan din aapaw ang pagpapala at himala ng Diyos sa iyong buhay hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, ang may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, kaisa ng lahat ng mga taong may mabuting kalooban, idulog natin sa Panginoon ang lahat ng ating pangangailangan, laman ng ating mga puso, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa simbahang Katolika na siyang natatanging mag-anak ng Diyos sa lupa, naway patuloy siyang manatiling mabuting balita sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa mga pangaral ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa Santo Papa Francisco, sa ating Arsobispo Florentino Labarias at lahat ng iba pang mga pinunong espiritual, naway magbunga ng pangmatagalang tagumpay ang kanilang patuloy na pagsisikap sa pagtatag ng isang kabihasnan ng buhay, pagmamahalan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga katulong sa pagtataguyod ng Biblia, naway matagumpay nilang mapatnubayan ang lahat ng Katoliko upang pahalagahan ang salita ng Diyos at isabuhay ang mensahe nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Salamat po, Panginoon, sa kaloob mong banal na kasulatan at sa pamatnubay nito sa amin, tulutan mong mamuhay kaming alinsunod sa mensahe nito hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw na nabubuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang ating offertory, hayaan niyo pong muli akong magpasalamat sa inyong lahat na nagdo-donate, nagbibigay through sa ating mga naka-post, no, na mga bank accounts. Maraming salamat po. Just a warning na meron po talagang scammer na gumagamit ng aking muka. Kayo po ay i-message niya at sasabihin niya na humihingi siya ng donation para po sa bahay ampunan. Huwag po kayong magtitiwala dahil hindi naman po ako nagme-message directly sa inyo. Sabi ko po, kung gusto nyong magbigay, freely give. Nandyan po yung ating mga bank accounts. Wala pong sapilitan. Hindi po ako lumalapit sa inyo individually. No? At kailangan po kayo maging mapanuri dahil yung kanyang GCash,
No, ibang pangalan po ng tao yan, hindi ko po pangalan. No? Kaya nga po, mag-ingat kayo. Wala po kaming representative, wala po kung dinedesignate na isang tao para humingi ng mga donations niyo. So mag-ingat po kayo. Pag meron na nag-message sa inyo, nakikipag-friend, nandun yung mukha ko, kayo po ay mag-ingat na i-report nyo na po yung taong yun, yung profile na yon. Okay? So muli po, maraming salamat po sa inyo. Lahat po ng mga tumutulong, nagbibigay po sa atin. Marami pong nabibless na tao din. Sa seminaryo po, tayo nagpapaaral ng mga scholars. Tayo po ay tumutulong sa Bayampunan, Home for the Aged. No? So very thankful po kami sa inyong lahat. Naway balik ng Diyos, sobra-sobra pa na ibibigay ang kanyang pagpapala sa inyong lahat. God bless po sa inyo. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong malugod ang aming mga handog. Ngayon ang kabanalan ay iyong dulot. Kami nagsusumamo sa iyo't lumuluhog upang kaligtasan iyo'y ipagkaloob sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mo, ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay. Ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa namang anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco, ang aming Papa, Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming
sa tukso, aliyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Lumuhod po tayo para sa panalangin para sa mga may sakit. Panginoong Hesus, lumalapit po kami sa iyo ngayon upang idulog ang kagalingan ng mga may sakit. Haplusin niyo po sila at pagkalooban ng panibagong lakas upang sila'y muling makapaglingkod sa iyo. Patawarin niyo po sana sila sa kanilang mga kasalanan at pagkalooban din ng kagalingang pangkaluluwa. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang pangalan ng mga kapatid nating humihiling na mabilis na kagalingan. Hinihiling namin ito sa makapangyarihang ngalan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Panalangin para sa mga OFW. Ama, pinapanalangin namin sa iyo ang natatanging kahilingan ng lahat ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Tulungan mo sila bawat sandali ng kanilang buhay habang nasa ibang bansa. Palakasin mo sila kapag pinanghihinaan sila ng kalooban. Paggalingin mo sila tuwing nagkakasakit. Aliwin mo sila kapag nalulungkot sila. Ilayo mo sila sa namang masama at kapahamakan upang magpatuloy sila lagi sa kanilang buhay. Mapahalagan nawa ng kanilang pamilya ang bawat sakripisyo nila sa ibang bansa upang wag masayang ang kanilang pagpapagal. Kaawaan at pagkalooban mo ng biyaya ang lahat ng mga OFW dahil sa iyo lamang aas at wala ng iba pa. Ang lahat ng ito ay aming sama-samang panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Banal na muka ni Jesus. Maawa ka sa amin. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang, sa iyong kagandang loob na bumubuhay. Lagi nawa naming ikarangal ang iyong pagpapala sa aming binibigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. This Word of God Sunday and this Bible week, we are invited to become proclaimers of the Word of God. Naway maging tagapagdala tayo ng salita ng Diyos. Pero bakit ba tila minsan pag tayo nagsasalita, hindi tayo pinakikinggan ng iba? Bakit ba minsan tayo iniiwasan ng iba? Beware of these three sins of our speaking. Letter S of the sin is swearing. Baka ikaw ay nagmumura. O kung hindi ka naman nagmumura, letter I, you have a bad intonation. Alam mo naman na yung salita ay may kahulugan, may laman. Hindi po ba? Maaaring mabuti ang salita, pero yung pagkasabi masama, ang epekto pa rin yan sa tao ay masama. Amen? And letter N of that sin is negative talk. Avoid speaking negatively. First, towards others, huwag kang maninira. Huwag kang magchichismis ng ibang tao. Pero pangalawa, naway huwag kang magsinungaling. Do not lie. It is against 10 commandments. Huwag kang gagawa ng kwento tungkol sa ibang tao. And third, huwag kang magrereklamo. Do not complain. Rather, kung ikaw ay magsasalita, may your words be gracious so that your life will be filled with grace from God. Kaya nga po ang aking assignment sa inyo ngayong araw, pag kayo ay kakain na sa hapagkainan, baba niyo muna yung mga cellphone niyo, no? Mag-usap kayo. Mag-usap po kayo. Isa pong pagkukulang natin yan, sang kasalanan yan. Pag kumakain tayo, kinakausap natin yung mga cellphone natin. Kaya siguro yung mga iba sa inyo may sakit na ng loob, may tampo na, hindi na tayo nag-uusap pag tayo kumakain. Magkwentuhan kayo. And please, mind your words. No? Naway, mabuting ngayong pananalita
para maging mabuti ang iyong karanasan sa inyong buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Kaya basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.